Sa madilim na kaharian ng kwento ng kaba, kung saan ang takot ay nagiging buhay at ang dilim ay bumabalot sa bawat sulok. Nakakatakot na alingaw ng hangin ang bumubungat sa iyo habang tinatahak mo ang landas ng kababalaghan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbabalik upang maghatid ng kwento ng takot na hindi malilimutan. Ito ay ang oras ng paglalakbay sa kadiliman. Ngunit bago natin simulan, i-click ang subscribe at like button at ibahagi sa buong sanlibutan. Magsanib puwersa tayo, mga tagapakinig ng dilim, at tara na't harapin ang mga kwento ng kaba sa kwento ng kaba. Sa dilim at katahimikan ng gabi, naglakbay ako mag-isa sa isang jeepney. Ang kalsadang marumi at malamig, at nagmumula sa mga poste ng ilaw ang nagbibigay liwanag sa dilim na landas ng kalsada. Napakapanatag ko sa pag-aakalang ako'y nag-iisa lamang, ngunit biglang may kakaibang kaba ang bumalot sa akin nang may isang tao na biglang sumakay. Ang lalaking ito ay may malamlam na mukha at matipunong pangangatawan. Siya'y nakasuot ng maong jacket at may hawak na isang luma at kulay kupas na bag. Hindi siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata'y tila nagdadala ng isang misteryosong kasaysayan. Nang hindi inaasahan, nagsalita siya. Alam mo, hindi mo dapat tinatahak ang landas na ito. Marami nang nakakita sa akin, at hanggang ngayon, wala pang nakaligtas. Napaatras ako ng bahagya sa gulat, ngunit hindi ko magawang itapon ang kanyang papala. Sinubukan kong ituring na biro ang kanyang sinabi at tinanong, bakit? Ano bang nangyari sa kanila? Ngumiti siya ng mapanakot. Sa umpisa, akala mo'y magiging maayos ang biyahe mo. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong nag-iiba ang paligid, at tila ba nagiging mas matindi ang dilim. Iyan ang simula ng mga pangyayari. Naglalakbay ako sa mismong pagsapit ng madaling araw, at unti-unti nagbalik ang katahimikan. Ngunit tila ba ang kababalaghan ay nagsimula ng magsalita siya. Napansin ko na ang mga tao sa paligid, na tila'y walang hangganan, ay tila naglalaho. Walang mga pababa, walang mga nag-aabang na pasahero. Hindi ko napigilan ang sarili kong itanong, ano ba ang nangyayari dito? Bakit ganito? Ang mga tulad mo, nagtataka. Pero kapag napansin mo ng tila walang katapusang kalsada, iyon na ang umpisa ng iyong paglalakbay sa hindi malamang kaharian. Pagod na ako at nais ko nang bumaba. Ngunit tila ba ang jeep ay walang hanggang naglalakbay sa hindi malayong direksyon. Walang sinasabi siya at parami ang mga tanong sa aking isipan. Nakakaramdam ako ng kakaibang takot, at tila ba ang buong atmosfera ng jeep ay sumasabay sa aking nararamdaman. Nang bigla akong tumingin sa kanyang direksyon, napansin ko na ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Nawala ang anino ng ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ng isang masamang ngiti. Para siyang nagbago ng pagkakakilanlan, at doon nagumpisa ang aking alinlangan. Saksi ako sa mga pangyayaring ito. Ang mga palabas na ito ay paulit-ulit na sumasalamin sa mga kaharian ng dilim, kung saan nakakulong ang mga kaluluwa na tila walang hanggan na naglalakbay. Nang dumating kami sa isang bahagi ng kalsada na tila'y mas maitim pa sa gabi, biglang huminto ang jeep. Inamoy ko ang kakaibang amoy ng usok na bumabalot sa paligid. Pagmulat ko ng mata, napagtanto ko na ang buong lugar ay puno ng mga kalansay at malamlam na ilaw. Isang pook ng kamatayan. Isinumpo ako dito, at sa bawat pag-ikot ng gulong ng jeep, ang kasaysayan ng mga naglalakbay sa akin ay nagiging bahagi na rin ng sumbang ito. Mga kaluluwa ng mga nakulong dito ang bumubuhay sa pangitain ng mga pumanaw.
Hindi ko mapigil ang mapaluha sa kahabag-habag na tanawin sa paligid. Nang bigla siyang magsalita ng mariin, "Huwag kang iiyak, sapagkat sa oras na mag-umpisa ang pagluha, doon magsisimula ang iyong sariling paglalakbay sa madilim na kaharian." Ang kanyang mga mata ay nagningning ng kasamaan, at napagtanto ko na siya mismo ang nagdadala ng masamang espiritu sa paligid. Isang mainit na simoy ng hangin ang bumalat sa akin, at nang muling bumukas ang pinto ng jeep, naroon na ako sa isang lugar na tila ba isang ibang dimensyon. Walang hanggang dilim ang bumalat sa buong lugar, at napagtanto ko na ako'y nahulog na sa kanyang panlilinlang. Ang mga kaluluwa na dati kalmado sa kalsadang puno ng kalansay ay biglang nagmulang maglakad-lakad papunta sa aking direksyon. Tila ba ako'y kanilang susundan at papasukin sa kanilang kaharian. Sa pagkakabukas ng jeep, tila ba nawala ang lahat ng kasamahan ng liwanag. Ang munting ilaw ng kalsada ay wala nang natirang lihim at ako'y nag-iisa na lamang sa dilim ng kaharian ng mga kaluluwa. Dumating ang isang grupo ng mga multo, tila nag-uusap-usap at nagtuturo sa akin ng direksyon patungo sa kaharian ng mga patay. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas, ngunit ang biglang pag-usbong ng lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nagdulot ng isang malakas na pag-uga. Nagulat ako nang makitang bumubukas ang isang malalim na lungga sa ilalim ng lupa, tila naghihintay na ako'y hulihin. Sa pangunguna ng grupo ng mga multo, inilakbay ko ang daang pababa sa lungga. Ang dilim na bumabalot sa akin ay unti-unting nawala, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi naglalaho. Ang pag-ikot ng gulong ng jeep na tila ba naglakbay sa ibang dimensyon ay naging katunayan na ang kaharian ng mga kaluluwa ay mas malawak at mas makapangyarihan kaysa sa anuman sa ating mga makakaya. Habang ako'y patuloy na bumubulusok sa masalimuot na landas ng kaharian ng mga patay, nadama ko ang malamig na hangin ng kabatra na tila ba nagsasabing wala ng likas na buhay sa lugar na ito. Ang mga multo na kasama ko ay nagbabago ng anino ng kaharian ng dilim ang kanilang ginagaya, at bawat hakbang namin ay tila nagdadala sa amin sa mas malalim at mas masalimuot na bahagi ng kaharian. Sa paglalakbay namin, napagtanto ko na ang mga multo ay hindi lamang basta naglalakad. Sila'y nagdadala ng mga hindi kapani-paniwala at nakakatakot na kasaysayan ng paghihirap at pagkalunod sa kamatayan. Ang kanilang mga tinig, tila ba mga ungol mula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, ay nagpaparamdam ng kapangyarihan ng mga kaluluwa na sumasalamin sa kanilang nakaraan. Isang babaeng multo ang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay tila nagiging malabo at namumuo. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang mga panginginig ng kanyang tinig na naglalarawan ng malupit na pang-aapi na kanyang naranasan noong siya'y nabubuhay pa. Ang kanyang pag-angat ng kamay ay tila ba nagtuturo sa direksyon ng kasaysayan niya o buhay pa siya. Hindi mo kayang takasan ang kapangyarihan ng kaharian na ito. Kami mga bihirang naririnig na naglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng kamatayan. Kami mga paminsang nagigising sa madilim na kaharian, ngunit hindi namin alam ang rason kung bakit kami ipinadadala dito. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Gusto kong lumabas sa lugar na ito at bumalik sa mundong kinalakan. Ngunit ang mga multo'y tila nagbabala na wala nang tatahakin na landas patungo sa kawalan. Sa bawat hakbang, lalo akong kinakalagkat sa masalimuot na realidad ng kamatayan. Nang biglang maglaho ang lahat ng liwanag sa lugar, napagtanto kong naruroon na ako sa gitna ng kaharian ng dilim. Ang mga multo'y napalibutan ako at tila ba nag-aalay ng ritual na hindi ko maintindihan. Isang malakas na panginginig ang bumalat sa lugar, at sa diwa ng dilim, nakakaramdam ako ng isang presensya na hindi maipaliwanag.
Isang matandang multo ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagtatago ng mga lihim ng kaharian ng mga kaluluwa. Sa malamig niyang tinig, nagtanong siya, "Ano ang iyong layunin dito? Bihirang dumadaan sa kaharian ng dilim." Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Nais ko lamang sanang makabalik sa aking mundong kinagisnan at malaman kung bakit ako napunta sa lugar na ito. Nang biglang maglaho ang lahat ng multo, ako'y natirang mag-isa sa gitna ng kaharian ng dilim. Ang matandang multo ay napasigaw ng malakas, "Ang iyong pag-asa ay wala, sapagkat ikaw ay naiipit sa gitna ng mga pangyayari. Ang landas mo ay magiging masalimuot at tila ba walang hanggang paglalakbay sa madilim na kaharian." Pagkatapos ng kanyang pangungusap, bumalik ang kanyang mga kasama at naglaho sa malamlam na kaharian. Doon ko napagtanto na ako'y iniwan ng nag-iisa, at ang dilim ay tila nagbigay daan sa mas mabagsik na katahimikan. Ang matandang multo ay bumalik sa akin at ngumiti ng may kakaibang kaharian ng kasamaan. "Hindi mo kayang takasan ang iyong itinakda. Subukan mo man, ngunit ang bawat hakbang mo ay magbubukas lamang ng mas maraming pintuan ng kaharian ng dilim." Nang biglang umikot ang lahat at ako'y muling natagpuan sa jeep na naglalakbay sa hindi malayong kaharian, napagtanto ko na ang lahat ng ito'y tila isang masamang panaginip. Ngunit ang takot sa aking dibdib ay nagpapahiwatig na ito'y mas marami kaysa sa isang simpleng panaginip. Ang jeep ay patuloy na naglalakbay sa masalimuot na kaharian ng dilim, at ako'y nahulog na sa panghuhula ng mga kaluluwa na bumubuo sa lugar na ito. Habang ang jeep ay patuloy na naglalakbay sa masalimuot na kaharian ng dilim, napansin ko ang pagbabago sa atmosfera. Ang hangin ay nagiging lamig na tila ba galing sa kaluluwa ng mga yumao. Ang mga multo na kasama ko ay tila mas nagiging diablo. May matindi at masamang presensya na nagtataglay ng masalimuot na kapangyarihan. Bigla, bumaligtad ang kulay ng kalangitan, at ang dilim ay napalitan ng malupit na kulay pula. Ang mga silutang kaluluwa ay nagiging mas malakas at mas nagaganap sa kanilang pang-aalipusta. Ang jeep ay parang lumilipad na pababa, dala ng isang kapangyarihan na hindi kayang maunawaan ng isip ko. Nang bumukas ang pinto ng jeep, ako'y inilabas sa isang lugar na tila ba mismong kaldero ng impyerno. Ang temperatura ay biglang tumaas at ang paligid ay naglalaki ang apoy. Ang mga multo na nagdadala ng masasamang alaala ay mas lalong nagiging mapanganib at tila ba inuudyok na ako'y sumama sa kanilang karahasan. Isang multo ang lumapit sa akin, tila ba may diablo sa kanyang loob na nagdidikta ng bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matindi at nakakatakot na liwanag. "Dito ka na maglalakbay sa walang hanggang init ng kapigatian. Ito ang iyong kaparusahan sa paglapit mo sa kaharian ng dilim." Nang biglang mag-ambon ng init mula sa langit, parang nagiging apoy ang kaharian na ito. Ang lupa ay nagsusunog at tila pa ako'y nakakulong sa apoy na walang kasiguraduhan kung paano ako makakatakas. Ang mga multo ay tila lalong nagiging masigasig sa pagbibigay ng parusa, at ang bawat hakbang ko ay tila ni-replay ang mga kamalian ko noong ako'y nabubuhay pa. Sa gitna ng nag-aalab na kaharian ng init, napagtanto ko na ito'y hindi lamang parusa kundi isang proseso ng paglilinis. Ang init ay tila nagtatanggal ng mga bumubuo sa aking pagnanasa na makatakas. Habang ako'y dumadaan sa parusang ito, tila ba ang aking pagkakakilanlan ay naglalaho at binapalot ng masamang espiritu. Isang boses ang biglang sumulpot mula sa kakaibang ulap ng usok. "Kalahating daang taon na kitang hinahanap, at ngayon ay narito ka na sa harap ko." Lumitaw ang isang anino mula sa usok, at sa pagmulat ko ng mga mata,
Napagtanto ko na ito'y anino ng isang pumanaw na kamag-anak. Ano ang nais mong gawin sa akin? Tanong ko nang may pangamba sa aking tinig. Ang anino ay lumapit sa akin at ngumiti ng masamang ngiti. Ito ang iyong huling pagkakataon na magsisisi sa iyong mga pagkakamali. Hindi ka makakalabas dito hanggang sa itapon ka na sa kaharian ng dilim. Nang biglang mawala ang init at apoy sa paligid, napagtanto kong ako'y nasa kaharian ng dilim na muli. Ang mga multo'y tila mas matindi ang pagniwi at mas masigasig sa paghahari ng kadiliman. Ang anino ng pumanaw na kamag-anak ay naiwan sa aking alaala, at ang takot ay lalong nagbigay init sa bawat galaw ko. Nang muling magambon ng dilim, ang mga kaluluwa ay nagtataglay ng mas masamang kakaibang lihim. Ang jeep na tila ba naglalakbay sa walang hanggan ay nagpatuloy sa paglipad, dala ang aking masalimuot na kaparusahan sa kaharian ng dilim. Ang daan na ito ay puno ng mga sekreto at pagbabalik tanaw sa mga kasalanan na hindi ko kayang takasan. Ang takot ay patuloy na umuukit sa aking puso, at habang ang jeep ay naglalakbay patungo sa kaharian ng dilim, napagtanto kong ang aking paglalakbay ay wala pang katapusan. Ang aking kapalaran ay tila nababalot ng misteryo, at ang takot ay bumabalot sa aking pagkatao. Nagdadala ng pangakalahatang kasalanan ng mga pumanaw na nakulong sa madilim na kaharian. Habang ang jeep ay naglalakbay patungo sa masalimuot na kaharian ng dilim, naramdaman ko ang pag-usbong ng mas matinding kaharian ng kasamaan. Ang init na kanina ay parang apoy, ngayon ay tila nagiging malamig at nakakapulang. Ang mga multo sa paligid ay nagiging mga anino ng kadiliman, at ang jeep ay lumilipad sa ibang dimensyon ng kasamaan. Bigla, ang lahat ay naglaho at ang jeep ay tumigil sa isang lugar na tila ba kinikilabutan ng takot. Ang mga anino ng mga pumanaw na kasama ko ay lumitaw at nagsimula ng magpahayag ng mga masamang pangako. Ang bawat hakbang ko ay tila may tinak ng bighati at paghihirap. Sa dilim ng kaharian, may isang boses na biglang nagmula sa gitna ng usok. Narito ka na sa pinakamalalim na kaharian ng dilim, kung saan ang pag-asa ay wala ng saysay. Ito ang iyong walang katapusang paglalakbay sa piling ng masasamang espiritu. Nang muling umusad ang jeep, ang paligid ay biglang nagkaroon ng liwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi pang mabuti kundi parang aninong sumasalamin sa mga nagdaang krimen at mga kasalanan ko. Ang liwanag ay unti-unting nagiging mga larawan ng mga taong naapektuhan ng aking mga pagkakamali, at ang bawat mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Nakakulong sa sariling takot, napagtanto kong ito'y parusa para sa aking mga nagawa. Ang jeep ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng masalimuot na kaharian, at ako'y tila ba isang bilanggo ng dilim na walang tigil na naghihirap. Isang multo ang biglang tama po sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay nangungusap ng pighati at hinanakit. Ikaw ang nagdala sa amin dito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakakulong sa kaharian ng dilim. Dapat mong tanggapin ang parusa para sa iyong mga kasalanan. Naglakbay kami sa gitna ng mga anino ng mga biktima ko, at sa bawat galaw ng jeep, tila ba ang bawat isang kasalanan ko ay binubukadkad at inilalantad sa harap ko. Ang bawat tintig ng aking puso ay tila kasabay ng mga sigaw ng mga naapi, at ang galit ng mga kaluluwa ay bumabalot sa akin na tila nagiging mas matindi pa sa takot. Nang bigla akong bumangon sa isang lugar na tila bang labirinto ng kaharian ng dilim, napagtanto ko na ang lahat ng ito'y tila isang masamang panaginip. Ngunit ang presensya ng multo na kasama ko sa jeep ay nagpapatuloy, at ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang palatandaan ng walang hanggang parusa. Ang paligid ay nagiging mas makakalabo at mas nakakakilabot.
Ang kaharian ng dilim ay patuloy sa pag-usbong ng masamang kapangyarihan. Ang jeep ay nagpapatuloy sa paglalakbay sa masalimuot na daan ng kaharian ng dilim. Dala ang pagpapatuloy ng aking walang hanggang paglalakbay sa ilalim ng masamang kapangyarihan ng kasalanan. Sa kabila ng dilim at nakakakilabot na paligid ng kaharian ng dilim, ang jeep ay patuloy sa paglalakbay na parang walang hanggan. Ang multo na kasama ko ay tila nagtataglay ng masamang enerhiya na patuloy na nagiging mas malupit habang naglalakbay kami sa masalimuot na daan. Napansin ko na may naglalakad na mga anino sa paligid. Anino ng mga pumanaw na tila ba sumusumpa at humahanap ng katarungan. Ang kanilang mga mata ay pumapanahog ng matindi at masamang lihim, at bawat hakbang ko ay parang nagbibigay buhay sa kanilang hinanakit. Biglang huminto ang jeep sa isang puok ng kaharian na tila ba may sariwang nakalibing. Ang paligid ay puno ng mga naglalakad na anino, at ang kanilang mga kamay ay tila nag-aalok ng pagbabalik ng masamang alaala. Isang matandang multo ang lumapit sa akin, tila ba may masamang misyon sa kanyang mga mata. Anak ng dilim, ang iyong pagdating ay tila isang palatandaan ng masamang kapalaran. Dito mo mararanasan ang epekto ng iyong mga nagawang kasalanan, sabi ng matandang multo na tila nagdadala ng isang mapanakit na sumpa. Sa pag-angat ng kanyang kamay, biglang nagbukas ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Natatakot at walang kamuwang-muwang, ako'y itinaboy pababa sa butas ng lupa at biglang bumagsak sa isang madilim na kuweba. Ang kuweba ay puno ng mga anino na tila ba nagbibintay naghahasain ako ng kanilang galit. Ang mga boses na puno ng bighati at paghihirap ay nagsasalita sa bawat sulok, at ang hangin ay tila may dala-dalang masamang mensahe. Nang biglang mawala ang lahat ng ilaw, napagtanto ko na ako'y mag-isa at nakatangay na sa kadiliman ng kaharian. Sa pag-usbong ng malakas na hangin, naririnig ko ang mga boses ng mga anino na nag-uusap-usap, tila ba nagdadala ng isang masamang tukana. Ang dilim na bumapalot sa kuweba ay mas lalong nagiging makakalabo, at ang mga anino ay nagiging mas lalong malalapit sa akin. Ang kanilang mga kamay ay tila naghahanda na sa isang masamang ritual. Bigla, nagsalita ang matandang multo mula sa ilalim ng kuweba. Ito na ang iyong destinasyon. Ito na ang kaharian ng dilim na iyong kakaibigan. Dito, hindi mo kayang takasan ang iyong mga pagkakamali. Sa isang iglap, bumukas ang langit at bumagsak ang isang malakas na kidlat. Ang buong kuweba ay sumiklab ng ilaw at ang mga anino ay naparang sa kakaibang takot. Napagtanto ko na ito'y hindi pangkaraniwang kuweba. Ito'y pintuan patungo sa mas masamang kaharian. Ang langit ay naglaho at ako'y napadpad sa isang lugar na puno ng apoy at magma. Ang init na bumapalot sa paligid ay mas lalong lumigti, at ako'y tila ba iniwan sa harap ng masamang elemento na nagdadala ng kapahamakan at pagkalunod sa kadiliman. Sa harap ko'y lumitaw ang matandang multo na tila ba nagdadala ng sumpang hindi may kakaila. Narito ka na sa puso ng kaharian ng dilim. Ito ay ang simula ng iyong paglalakbay sa masamang espiritu, at ang paglubog mo sa kadiliman na wala ng katapusan. Habang ako'y napapalibutan ng apoy at magma, napagtanto kong ito'y mas lalong masalimuot at mas malupit kaysa sa anumang bahagi ng kaharian ng dilim na dati ko nang dinaanan. Ang init na bumapalot sa akin ay tila ba naglalantad ng aking mga nagawang kasalanan, at ang apoy sa paligid ay tila sumisimbolo ng masamang kapangyarihan na bumabalot sa aking buhay. Ang matandang multo ay umusad papalapit sa akin, tila ba may nakakatakot na misyon na ibigay sa akin. Anak ng dilim, dito sa puso ng kaharian, makikita mo ang epekto ng iyong kasamaan. Ito'y hindi lamang parusa kundi isang sumpa na hindi mo kayang takasan.
Sa kanyang pagkasabi, biglang umusbong ang isang malakas na hangin ng apoy. Nagdulot ng matindi at mainit na pagmumula-mula sa kanyang mga kamay. Ang apoy na iyon ay parang naglalaro sa hangin, nagdadala ng masamang espiritu at nagpapahayag ng mga sekreto ng mga kaluluwa na tila ba walang hanggan na nakakulong sa kaharian ng dilim. Ang apoy ay biglang bumagsak sa aking katawan, tila nag-aalab ang bawat bahagi ng aking pagkakakilanlan. Ang init ay nagiging mas mainit at masakit, at parang lahat ng kasamaan na aking nagawa ay nagiging buhay sa paligid ko. Naramdaman ko ang pagngangalit ng apoy sa bawat hakbang ko, tila ba sinasapantaha ang aking pagkakasala. Nararamdaman mo na ba ang sakit? Ang hapdi ng iyong konsyensya na puno ng kasamaan? Sabi ng matandang multo na tila ba natutuwa sa aking paghihirap. Sa kabila ng matinding hapdi, natutunan kong lumaban. Nagsikap akong ilabas ang aking boses. Ano ba ang nais mong gawin? Bakit mo ako dinala dito? Ang matandang multo ay nagbigay ng masamang ngiti. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ang iyong pag-iral sa kaharian ng dilim ay nagdadala ng masamang espiritu. Sa bawat galaw mo, mas lalong dumarami ang mga naaapektuhan ng iyong kasamaan. Nang biglang mawala ang apoy, natagpuan ko ang aking sarili na bumagsak sa gitna ng puting usok. Ang pagod at sakit ay bumabalot sa akin, ngunit ang kakaibang takot at pangungulila ay mas lalong bumabalot sa aking puso. Ang matandang multo ay lumapit sa akin at inilabas ang isang malamig na hangin. Ngayon, ito na ang iyong huling pagkakataon. Tanggapin mo ang iyong kaparusahan at hayaan mong ang dilim na ito ay ang magwakas sa iyong nilalakbay. Sa kanyang mga salita, tila ba ang usok ay nagdulot ng mga multo na may pangako ng kawalan ng pag-asa. Ang paligid ay puno ng mga anino na tila ba naglalakad patungo sa akin, tila nagdadala ng masamang intensyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking kaparusahan, ngunit alam kong kailangang lumaban. Ang aking paglalakbay sa kaharian ng dilim ay tila ba walang katapusan, ngunit sa loob ng aking puso, may lihim na pagnanasa na kahit paano'y makalaya at makahanap ng liwanag sa kakaibang dilim na bumabalot sa akin. Sa kabila ng masalimuot at masalikot na kaharian ng dilim, lumaban ako sa mga multo at anino ng masamang espiritu. Dala ng matinding pagnanasa na makahanap ng liwanag, nagpatuloy ako sa aking paglalakbay, nakikipagtuos sa bawat unos at pagsubok na dumaan sa aking harapan. Habang naglalakbay sa gitna ng mga anino at apoy, nahanap ko ang isang lihim na daanan patungo sa mas maliit na ilaw sa malayong dulo. Tinahak ko ito ng may pag-asa, alam na sa likod ng kaharian ng dilim ay mayroong pag-asa at liwanag na nag-aabang. Sa pagtahak sa daang ito, unti-unti bumaba ang init at dilim na bumabalot sa akin. Dumating ako sa isang lugar na puno ng mga tanim at bulaklak, tila ba isang oasis mong lihim na umuusbong sa kabila ng kaharian ng dilim. Naroon ang ilaw ng liwanag na tila nagbibigay gabay patungo sa malayong pag-asa. Habang ako'y patungo sa ilaw, parang naramdaman ko ang biglang pagliwanag ng buong kaharian ng dilim. Ang mga multo at anino ay unti-unting naglalaho, tila ba nahulog sa kaharian ng dilim ang isang malakas na bahaghari ng pagbabago. Ang init at takot ay napalitan ng kakaibang kapayapaan. Nakarating ako sa ilaw, at doon ay natagpuan ko ang isang mapayapang kagubatan na puno ng mga buhay na halaman at hayop. Ang liwanag na nagmumula sa langit ay tila nagbibigay ng pag-asa at kaharian ng kapayapaan. Ang malakas na hangin ay nagdadala ng kakaibang sariwang hangin na tila ba naglilinis sa aking kaluluwa. Ang multo na nagsilbing gabay sa akin ay biglang naglaho. Ngunit ang pag-asa at liwanag na iniwan niya ay mas lalong tumibay sa aking damdamin.
Ang dilim at takot na tinalima ko sa kaharian ng dilim ay napalitan ng lihim na kaharian ng pagbabago at pag-asa. Ako'y naglakbay pa ng ilang araw sa kagubatan, nakikipag-ugnayan sa mga likas na yaman at natutunan ang mga aral na nagdulot sa akin ng kaharian ng kapayapaan. Ang kaharian ng dilim na aking dinaanan ay nagsilbing daan patungo sa pag-unlad at kabutihan. Sa huli, ako'y nagdesisyon na ituloy ang aking paglalakbay, ngunit hindi na sa kaharian ng dilim. Ang mga pag-asa at lihim na natutunan ko ay nagdala sa akin sa mas makulay na bahagi ng mundo, kung saan ang liwanag ay nagbibigay buhay sa bawat sulok at ang dilim ay naiiwan na sa likuran. At sa paglipas ng panahon, ako'y nagbago at naging tanglaw para sa iba na naghahanap din ng liwanag. Ang aking kwento ay nagsilbing inspirasyon para sa iba na dumaan sa madilim na kaharian ng kanilang buhay. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay, natagpuan ko ang liwanag na nagdala sa akin sa tunay na kaharian ng kapayapaan at pagbabago. Baka naman pwedeng makahingi ng konting yakap dyan. Click mo lang ang subscribe button, like and share mo na din. Salamat. Kwento ng Kaba.